Good morning, mabilis ang basa ng ating libro guys at nagmamadali na rin tayo. Today is 16 August 2023. Magandang balita Biblia. Nandito na tayo sa aklat ni Josue. Panimula. Ang aklat ni Josue ay kasaysayan na pagsakop na Israel sa lupain ng Kanaan sa pangunguna ni Josue, ang kahalili ni Moises, kabilang sa mahahalagang pangyayari ang pagtawid sa Jordan, ang pagbagsak ng Jericho, ang labanan sa Ai at ang pag-uulit ng tipan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pinakabantog na talata sa aklat na ito ay pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan kay Yahweh kami maglilingkod. Chapter 24 verse 15. So, ibig sabihin to guys, ito ay history ng Israel na naman sa pagsakop nila sa Kanaan. So, dapat niyong tandaan na ang magandang Biblia ayon sa nakusulot dito, yung magbabasa tayo ng panimula is puro siya history ng Israel guys. So, yun. Ang nilalaman. Ang pagsakop sa Kanaan, chapter 1 verse 1 to chapter 12 verse 24. Ang paghahati-hati ng lupain, chapter 13 verse 1 to chapter 21 verse 45. Kaya ko laging sinasambit yung kanilang panimula guys, para tanim natin sa utak natin na history ito ng Israel, hindi natin ito history. Kasi tayong Pilipino is mayroon tayong sariling history. Diba? So, yun. Nilalaman, ang pagsakop sa Kanaan, chapter 1, verse 1 to chapter 12, verse 24. Ang paghahati-hati ng lupain, chapter 13, verse 1 to chapter 21, verse 45. Letter A, ang lupain sa silangan ng Jordan, chapter 13, verse 1 to 33. Letter B, ang lupain sa kanluran ng Jordan, chapter 14, verse 1 to 19. So, chapter 19, verse 51. Mga lungsod kanlungan, chapter 20, verse 1 to verse 9. Letter D, mga lungsod ng mga Levita, chapter 21, verse 1 to 45. Bumalik sa kanilang lupain ang mga lipi sa silangan, chapter 22, verse 1 to 34. Ang huling paalam ni Josue, chapter 23, verse 1 to verse 16. Inulit sa Shechem ang tipan, chapter 24, verse 1 to 33. Nandito na tayo sa chapter 1, paghahanda sa pananakop. Joshua chapter 1, verse 1, pagkamatay ni Moises na nalingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua, na anak ni Nun at lingkod ni Moises. Verse 2, patay na ang lingkod kong si Moises, ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Verse 3, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Verse 4, ito ay ang magiging hangganan ninyo sa hilaga, ay ang kabundukan ng Libanon, sa timog ay ang desyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Verse 5, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay, sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Paano yan guys? Wala na rin ngayon si Josue. Sino na pumalit sa kanya? Sasamahan kita gaya ng tanong ko lang yun Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises, hindi kita iwan hindi pababayaan man. Dapat itong Bible i-update na rin sa kasalukuyan. Kasi panahon pa nila Joshua at Moises ito Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises, hindi kita iwan hindi pababayaan man. Verse 6, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupang ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Verse 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susubay sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging
Masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Pwede natin itong i-apply sa sarili natin sa positive way. Hindi lang kay Joshua niya sinabi. So, for example, ano natin sa sarili natin ngayong pamumuhay. So, kunin natin to guys. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. So, yung may mga problema ka, magpakatatag lang guys. Ayan, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot, mawawalan na pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So, ito rin natin to na hindi lang kay Diyos niya sinabi para magiging positive tayo sa buhay. So, sabi ko sa inyo guys, pag may mga positive dito na mababasa tayo sa libro ng Biblia, pwede nating i-apply sa ating sarili. Pero pagka negative na, huwag na nating i-apply. Bias tayo masyado eh. No? So, dito tayo sa verse 10. Kaya't ipinag-utos ni Joshua sa mga pinuno ng bayan. Verse 11, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao sa ikatlong araw. Tatawid tayo ng ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Ayan lang talagang ayoko dyan. Yung gigirahin nila yung mga dating nakatira guys para sa kanila na yung lupa. Verse 12, sinabi naman ni Joshua sa mga lipi ni Nabban, Gad at sa kalating lipi ni Manases. Verse 13, alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupaing ito upang dito kayo manirahan. Verse 14, ang inyong mga asawa, mga anak at mga kawan ay maiwan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises sa silangan ng Jordan. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyo mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma. Verse 15, kapag masakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh, maaari na kayong bumalik at manirahan dito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Diyos. Verse 16, sumagot sila kay Joshua, gagawin namin ang lahat ng sinabi mo at pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin. Verse 17, kung paanong sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin nang gayon samahan ka nawa ni Yahweh tulad ng ginawa niya kay Moises. Verse 18, ang sinumang tututol o susuway sa utos mo ay dapat patayin kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Nandito na tayo sa, tingnan ko kung mahaba ang chapter 2. Okay, kaya naman. Nagpadala ng mga espiya sa Jericho. Joshua chapter 2 verse 1, buhat sa kampo ng Sitim, si Joshua na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila ay pinagbilinan niya ng ganito, pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbibenta ng panandali ang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Verse 2, nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na may mga espiyang so nung araw pa lang guys, mayroon ng hari na talaga ang namumuno nung araw. Kita mo, mayroong verse 2, nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Verse 3, kaya ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo na parito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Verse 4, ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos ay ganito ang isinagot. Mayroon nga pong mga lalaki na katuloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Verse 5, umalis po sila ng isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila pupunta, ngunit kung hahabulin ninyo agad ay abutan pa ninyo. Verse 6, sa itaas ng bubong niya pinatago ang 2 espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. Verse 7, hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 espiyang hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. Verse 8, bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at verse 9, at sinabi sa kanila,
Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Verse 10, nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan. At nilipol na ang kanilang mga hukbo. Susunod naman nilang anuhin yung Jericho naman. Bago natulog, ulitin ko lang yung verse 8. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong verse 9 at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay sa inyo ni Yahweh ang lupain ito at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Iniintindi ko kasi guys, pagka binabasa ko, kaya pasensya na kung binabalikan ko yung mga verses ha. Verse 10, nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan at nilipol ang kanilang mga hukbo. Verse 11, kinalabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Verse 12, kaya ngayon ipinangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang. Verse 13, kaliligtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga pamilya katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay. Verse 14, sinabi sa kanya ng mga espiya, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo, huwag mo lang pagsasabi ang pakay namin dito. Ipinapangako namin walang masamang mangyayari sa inyo kapag ipinigay na sa amin ni Yahweh ang lupain ito. Verse 15, nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kanyang bintana inihugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang espiya. Verse 16, ngunit bago sila umalis, sila'y pinagbilinan niya ng ganito, pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo roon ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad. Verse 17, sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Verse 18, kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang inyong mga kapatid at ang buong angkan na inyong ama. Verse 19, hindi kayo mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay, ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob ng bahay. Verse 20, subalit kapag ipinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. Verse 21, pumayag ang babae at pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya. Pagkatapos itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. Verse 22, pumunta nga ang mga espiya sa kaburulan at 3 araw na nagtago roon habang pinaghanap sila ng mga tauhan ng hari. Pagkatapos bumalik na ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga espiya. Verse 23, bumaba naman mula sa kaburulan ang mga espiya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Verse 24, ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupain iyon. Ang sabi nila, mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga roon. So bukas na itong chapter 3, Joshua chapter 3 guys, tumawid ng ilog Jordan ang mga Israelita. Bye everyone, God bless.